Naku, nakakalungkot ho at talagang nakakagalit din ho itong pagtrato ng mga ilang opisyal o empleyado ng ating embahada o konsulada o siguro ito masabi natin ng ating gobyerno na nasa abroad at isa ho ito sa halimbawa, ito hong kumakalat po na video na kung saan ay nangyari sa Philippine Consulate dyan po sa Bahrain at na kung saan ay parang itinataboy ho yung mga Pilipino dahil siya nagpunta doon at humingi po ng ayuda. Pero sabi ho ng isang empleyado ng konsulada ay wala na raw ho budget, wala na raw ho pondo. Grabe ho mga kababayan at parang mga aso na itinataboy yung ating mga kababayan. Alam nyo ho, hindi ho kaya alam nitong mga taga-embahada o konsulada kung bakit nandun sila sa abroad. Alam nyo ho, yung kanilang pangunahing tungkulin, responsibilidad at trabaho, ay kalingain, alagaan po yung mga Pilipino na nasa abroad, kung saan man ho sila naka-assign. Halimbawa, di ba, lahat to, OFWs, migrante, o basta mga Pilipino na andon, ay kanilang dapat na inaasikaso at binibigyan po ng ayuda. Lahat po, gagawan ho ng paraan, di po ba? Ito katulad ho itong eksenang ito. Mga kababayan, ay nagtungo roon sa konsulada diyan po sa Bahrain, ito hong mga Pilipino dahil sa alam niyo naman ho sila apektado ho yung kanilang hanap buhay dahil sa giyera, 'di ba, sa Middle East. At humingi po sila ng tulong at yung iba naman ay gusto na pong bumalik dito po sa Pilipinas. Ang sabi ho nito hong sana makilala ho ito at tukuyin imbestigahan po ito ng DFA at ng Malacanang na wala na raw po sila magawa, wala raw pondo. Kahit kanino kayo magsumbong, grabe ho. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, itong video na kung saan ay parang mga asong itinaboy yung ating mga kababayang overseas Filipino workers. Ito ho, panoorin po natin. Wala na po pwede magsalita. Ganun lang po ka, tikadali sabihin yun? Paano ba? Ganun lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na maganon. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, may tapos abiso kami daw. ganon. Matagal na po. Ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit ano. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, di magsumbong ka tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na daw undo. O, sige, i-record nyo. Kaya, kahit magsumbong na tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, dali O, nyo pong napanood ho mga kababayan, grabe ho, di ba? At ang sabi, agad na itinatabay ho sila dahil sa bawal daw po ang pagtitipon-tipon doon. Pero kung bawal, sana ang ginawa naman ho nitong mga taga-konsulada ay pinapasok naman sana sa loob ho ng gusali, compound ng konsulada. Mga kababayan ho natin yan, sila po ang siniserbisyuhan. Kasi yung mga embahada at konsulada sa abroad, sila po ang nagsisilbing kinatawan, di ba, ng gobyerno ng Pilipinas para sa pagkalinga sa lahat po ng mga mamayang Pilipino, di po ba? O halimbawa, sige, may batas roon sa Bahrain na bawal po ang magtipon-tipon, dapat po pinapasok sa compound. At doon kinausap ng maayos. Di po ba? At wala, sinabi, hindi, wala ng pondo. Kahit kanino pa kayo magsumbong. Yun ang tagubilin sa amin sa Manila. Biruin nyo ho mga kababayan. Ganyan ho ba yung mga klase ngayon na mga opisyal at empleyado ng embahada dito po ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan? Pwede mo bang sabihin yon sa mga OFW? Halimbawa, ito, bibigyan ko kayo ng ehemplo mga kababayan. Ito siguro marami naman na taga-subaybay sa atin. Halimbawa, magulang ka. May anak. Yung anak mo humihingi ng pagkain. Sa anak, wala akong pera. Wala tayong pagkain, wala tayong pambili. Manahimik ka na lang dyan sa sulok. Wala akong magagawa. Kahit kanino ka magsumbong. Wala tayong magagawa. Ganun ba? Pwede ba yon? Siyempre, di ba, gagawa ka ng paraan? Kahit na ipangutang mo yan, di ba? Yung iba nga, nasa lakpas sa kasamaan, di ba? Nang hold up o naman. Pero hindi ko dapat yon. So, yung iba naman talagang magagaling
at humahanap po ng mga hinga ng tulong sa gobyerno kung saan man, di ba? Para lang maibuhay, maitawid yung gutom ng anak. So ganito rin ho ito mga kababayan. Halimbawa, wala hong pondo itong konsulado. Pwede naman, kausapin. Punta ho kayo dito sa loob. Dito ho tayo sa loob mag-usap-usap. Sige, alam niyo ho, wala ng pondo rito. Pero tatawag ho ulit kami sa Maynila at paggawa natin ng paraan kasi importante ho ito, di ba? Kayo ang may siniservisyon. Dapat ho, ganoon. Di po ba? Wala Parang itinaboy ho ng mga aso. At bino mo, kababayan, yun ho ang kanilang siniservisyohan. Kawawa ho. At maaring itong nangyayari ho sa Bahrain, dyan po, ay maaring nangyayari din po sa iba pang mga lugar dyan po sa Middle East o saan man, sa iba't ibang panig ng mundo na kapag may humingi po ng tulong, yung ating mga kababayan Pilipino, binabaliwala. Pero pag VIP ho yan, bilyonaryo, pumunta sa embassy, papasukin nyo sa opisina, pagkakapihin pa yan, pag may meriendahin, naman kilala rito. O kaya naman na congressman, o senador, o politiko ho mga kababayan, opisyal ng gobyerno, na pupunta sa embahada o konsulada. Konsulado natin, dito, dyan, pagpunta ho dyan, papasukin. Papupunta sa opisina. Maaring haharapin pa ho mismo yan ng ambassador. Di ba? At talagang asikasuhin. Di ba? Kulang na lang, masahihin ho mga kababayan. Ganun ho, di ba? Pero pagkarniwang mamayan, nasa gitna lang, nakawala, walang pondo. Balik, uwi na kayo. Kita nyo ho yung pagkakaiba. Pero kung congressman yan, senador, o opisyal ng gobyerno, sir, pasok ko kayo. Doon to kayo sa opisina ni ambassador. Doon to tayo sa conference room. Magkape ho muna kayo. Ito, mag-sandwich ho muna kayo. Ganun ho yan. Ako sigurado, ganun ang gagawin. May mga nakakasama ako ng mga politiko. Sa airport pa lang ho, sinasalubong na ho ng mga taga-embassy o ng mga taga-consulate. Talagang ihahatid sa hotel. Talagang inaalagaan. Pero pangkaraniwang mamayan na lalo na ho yung mga OFW na kung saan sabi, yan po ay itinuturing ng mga bagong bayani ng ating bansa dahil sa malaki yung kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya, yung kanilang remittances. Pero ngayon, dito ho nakita, nasusubukan itong mga opisyal at empleyado ho ng embahada. At maaring yan po ay kumakatawan, siyempre. So lumilito ho ngayon sa ganitong krisis nangyayari dyan po sa Middle East. Ito ho ay, siyempre, ang dami ho, milyon ho mga Pilipino sa kabuuan ho, sa Middle East, ang apektado at tuloy-tuloy po yung giyera. Di po ba? Dapat ibuhos po ang tulong ho dyan sa ating mga kababayan. At, di ba, may budget na si VP Sara na dapat magpadala ng eroplano. May mga kasi dahil sa naikumpara, kasi ang sinasabi, kine-question nila yung analogy, na bakit ko kumpara ni VP Sara noong panahon ng COVID na kung saan nakapagpadala raw po ng eroplano, pinabalik dito sa bansa. Delikado rin yung COVID, di ba? Di ba? Yung virus nun. Pero ito ho, ang hindi ho naunawa ng iba, basta't banat lang, ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte, kasi sa Dubai ho sarado ho airport, pinapayagan ho kapag evacuation. Alba yung flight na i-evacuate ho, yung mga mamayan, pinapayagan ho Yun ho. Pwede naman ho gawin sana ng gobyerno na lahat na mga kababayan natin na nasa Middle East na gusto umuwi, sunduin na ho, na lahat dalhin sa Dubai, ipunin doon, tapos iuwi na po sa Pilipinas. Dapat ho ganon, pero wala ho tayo nakikitang effort na ganon mga kababayan, kayo ba, may nabalitaan kayo. So basta sinabi, wala. Sabi ho ng Pangulo, wala, sarado ang airport siyempre sa commercial flight, wala. Diba? Yung South Korea magpapadala, yung iba pa ho mga bansa na kung saan may mga kababayan sila na naiipit sa Middle East magpapadala pa ng eroplano susunduin para ibalik po sa kanilang bansa. Sa atin ho, wala. Nasaan ang Pangulo ngayon? Nandun sa Estados Unidos. Ang masaklap nga ho rito mga kababayan, di ba? Bago siya umalis ng US, mayroon po siyang tagubilin. Kaya lang para sa mga mamayan lang ho ito, ng mga Pilipino, na magtipid ho tayo. Pero baka hindi niya lang ho nabanggit na hindi kami kasama dyan, kayo lang ho magtipid. Yung mga pangkaraniwang Pilipino, pero kami mga opisyal ng gobyerno tuloy-tuloy. Yun ho. So mabigat ho mga kababayan, di po ba? Talagang sasama ang loob ho ng ating mga kababayang Pilipino
O, dyan po sa abroad na. Tapos, mayroon pang isang insidente. O, na kung saan, eto nga ho mismo, si retired Supreme Court Justice Noel Tiham, grabe ho, yung kanyang ano, pahayag at na kung saan, di ba, nung nakarang mga araw, nang may dumating na aeroplano galing po sa Dubai at ipinangalandakan ho ng gobyerno ng Pilipinas at ng DMW. May mga banner pa ho na parang sinalubong ho, di ba, yung arrival dyan sa NAIA na kung saan ay galing po sa UAE. Sabi, nakauwi na. Talaga ang ano nun, ang press release, mga kababayan, 299. Binasa ko yan sa aking radio program. 299 na mga Pilipino na ilikas mula po sa Dubai, nakauwi na. Yung pala ho, mga kababayan, matindi ho itong binanggit ho ni Justice, retired Supreme Court Justice Noel Tiham. Ang kanyang pinagpasalamat lang ho, yung mga banners sa arrival. Pero sila po nagbayad ng kanilang sariling transportation expenses at yung UAE, sila po ang nag-provide para po sa kanilang safety at protection. Yan po, maliwanag, mga kababayan. So, ito, basahin nyo ito, mga kababayan, at yung pahayag ni retired Supreme Court Justice Noel Tiham na kung saan ay naandun ho siya. Kasama ho siya sa flight na yan mula po sa Dubai, sa UAE, at umuwi dito po sa Pilipinas. Parang ipinangalandakan ho nating gobyerno na dahil sa pagsisikap ng ating gobyerno ng Pilipinas ay nakabalik sa bansa ito hong mga kababayan nating Pilipino. Hindi po, kanya-kanya hong ticket. Ito yung mga delayed po yung flights at di ba, pasamantala isinara yung airport dahil sa, di ba, may mga area doon na tinamaan po ng bomba. So ngayon, ang ginawa, kanya-kanya sarili ho, walang gastos ng gobyerno roon. Gumastos lang ho sila diyan pagdating ho sa airport, yung mga banners na yan. Yung po masaklap ito, panoorin niyo ho itong binabanggit ito ni retired Justice Noel Tiham. So yun ho, wala ho. Yan ho, talagang hindi ko ba alam nito ng DMW na yung mga sakay ho ng eroplano, Emirates ho yun at dinala po rito sa Pilipinas, hindi naman, may mga ilan-ilan na OFW, tapos inabutan pa kanila ng mga kung ano, mga financial assistance, kung ano-ano, hindi pa nakakahiya ho yun, di ba, mga kababayan? Ngayon, meron ho, mismong si Ginoong Ramon Tulfo, di ba, yung kanyang anak sa Doha, Qatar, chef huro sa isang hotel, nagtanong daw sa embassy roon kung merong evacuation plan. Ang sagot, wala. Kanya-kanya muna kayong diskarte. Di po ba? So, ang dami ho ngayon, yung pinakita natin kanina, yung video footage sa Bahrain. Ano ba papasukin? At pag merienda nyo, malayo binahin ng mga kababayan natin, pinakain nyo malang sana pinagkape nyo muna. Nako, alam nyo, wala tayong, pag-uusapan natin yan. Ayusin natin doon tayo sa loob. Diba? Ganun ho yung tunay na pagkalinga. Hindi yung parang parang may pumunta sa iyo na mga mga alaga mo. Hindi, wala tayong pondo. Layas ka rito. 'Di ba hindi ganoon? Ang tunay po at yung kagandahang asal ng mga Pilipino, asal ho 'yun ito trabaho ito ng mga opisyal ng embahada. Pasok ko kayo dito pa sa opisina. Doon tayo sa conference room. Nako, hindi ata kayo kasya. Siguro dito, pagkasya, hindi tayo kahit sa, sigurado ho, may garden ho yan, o kung ano man, di ba? Dito ho tayo. Tapos, bago kayo umuwi, magmerienda, kumain ho muna kayo rito. Sige po, ano ba ang problema ho ninyo? Ganon, di ba? Dapat ho, ganon po ang tunay na serbisyo. Hindi parang, inurot mo pa yung mga tao. Hindi, sige, magsumbong kayo, kahit kanino kayo magsumbong. Yan po ang sumasalamin, sa lahat po ng serbisyo ng ating mga opisyal ng gobyerno na nasa labas po ng bansa. Lalo na dito sa Pilipinas. Alam nyo na. Kaya talagang kawawa ho talaga tayo mga Pilipino, lalo po sa gitna ng krisis. So kanya-kanya na ho tayo. Samantalang ang Pangulo, doon sa abroad, nasa Estados Unidos, forma-forma ho, di po ba? Naka-private, may jet pa.
Hindi man lang nag-commercial flight para mas makatipid, di ba? Kasi sabi niya, magtitipid eh. O, di ba? Yun lang ho, naggulat lang ako, bakit ano pa? Dapat kung nagtitipid, sumakay na lang ho siya ng commercial, di ba? Ng aeroplano. At kung talaga hindi ho siya, maiiwasan na pumunta doon sa Estados Unidos, sa New York, sa UN, kasi masasalita raw po eh. O, di ba? O, wala na, dapat ang ginawa, konti lang tayong babiyahe kasi may utos tayo pagtitipid eh. Pangit naman na ako mismo lalabag sa aking pahayag at paghikayat sa taong bayan na magtipid. O kung sino lang mga kailangan, tapos commercial tayo para mas matipid. Pero ng taong bayan, hindi po eh. Private, naka-jet. Sige, magbigyan ho kayo ng reaksyon at inyo pong saloobin dito. Itong issue na pinag-uusapan ho natin, yung mga Pilipino na manggagawa sa abroad, mukhang talagang kinakawawa ho. Talagang grabe ho yung imbis na arugain. Talagang nilalapastangan pa ho. Sige, magbigay na po kayo ng comment at dito po sa ating channel at para kayo po ay siyempre maibalas nyo po yung inyong mga hinaing. At pagkainis ako, tulad ko talagang nakakainis nakakasulasok po itong ginagawa ng ating gobyerno sa ating mga kabayan Pilipino. Lalo na ho dyan po sa Middle East na sila po ay hindi ho, matindi ang hirap na dinadanas nila pati sa pag-iisip yung kanilang safety. Di ba? Na baka may mangyari o kung ano man, mamatay sila ron o masugatan o kung ano man. Di ba? Tapos yung kanilang trabaho apektado, wala silang may papadala ng pera sa kanilang pamilya. Ang dami hong problema. Tapos dadagdagan pa ho ng gobyerno na imbis na sila po ikalingain. Di po ba? Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.